sariling mundo, ba't di ka lumaya? Buksan ang iyong mga mata, kahit may luha, mamahalin pa rin kita at tutulungan lumaya. Do not as NUT and do not as NOT. At bago po ang lahat, mga kapatid, bago po natin paglilinilayan itong Ebanghelyo natin ngayon sa 4th Sunday of Lent, at ito ay tinatawag nating Litany Sunday. Isang pagbati sa inyo na Happy Litany Sunday. At mga kapatid, again, welcome dito ngayon sa Music of the Gospel Sunday Reflection, dito sa ating pagnilay-nilay, pagbabagian natin. At maraming salamat sa inyong lahat. Mga kapatid, balik-balikan natin itong do not and do not. Mga kapatid, bakit nga ba? Dahil nakikita ko po ito nung ako ay nandyan pa lamang sa teolohiya sa aming professor na si Cardinal Ambo David o Virgilio David, at ito ay naging professor ko sa teolohiya, at nabanggit niya itong salitang do not, at nilalagyan ko lang ng do not. Bakit nga ba? Sa mga probinsya kasi, mga kapatid, namumulat ako na may mga nagtitinda ng donut. At doon sa probinsya namin, pag sabihing donut, ay talagang isang bilog na tinapay. Talagang matamis na tinapay ito. At doon sa gitna nito ay may butas. At sinasabi itong donut. At kahit dito sa Manila, mayroon tayong mga shop sa donut na nagbibinta nito. At ngayon lamang na may mga donut na iba na yung kanilang hugis, no? O iba na yung kanilang wala nang butas sa gitna. Ngunit ang pinaka-origin dito, pag sabihin nating donut, ay may butas doon sa gitna. Naranasan ko rin ito sa aking mga pamangkin na nagbili ako ng donut dito sa Maynila. Dala-dala ko doon sa aming probinsya pag-uwi. At nung binubuksan ko na ito at pinapakita sa akin ako yung dala ko, yung isang pamangkin ko nagsasabi, "Ay, Papa, bakit nga ba yan, yung donut na yan ay malaki yung butas?" Sabi ko sa kanya, "Ganun po ba ang nakikita mo? Hindi mo nakikita ang tamis ng donut? Hindi mo nakikita yung sarap nito?" Tumitingin lang siya sa akin. Ngunit ito ay realidad ng buhay din po, na pag minsan napakasarap yung pagkain, ngunit ang tinitingnan natin yung negatibong aspito lamang dito. At ganoon din po, dala-dala natin itong perspektibong ito. May mga kapatid tayo na pag minsan ang ganda-ganda ng ginagawa mo, pag minsan nakikita na talagang naging successful ka sa buhay, at ang dami mong mga ginagawang kabutihan, talagang ang tinitingnan ay yung negatibo na parte ng buhay mo. At alam niyo mga kapatid, ito din po ang nangyayari kay Jesus. Nung si Jesus ay bumalik sa kanyang bayan at ang kanyang mga kakilala, mga kapitbahay niya, no? At sinasabi nila, "Di ba, ito ay isang anak ng karpentero? Di ba? Alam natin, kilala natin kung sino ang kanyang mga magulang." At hindi nila na-appreciate kung ano yung mga sinasabi ni Jesus, mga ginagawa ni Jesus, ano yung mission ni Jesus. Ang nakikita lamang nila, hindi pwedeng maging ganito ka. Dahil kami ay hanggang dito na lang kami, dito lang kami. Anak din, ito yung sitwasyon ng buhay namin. Alkilala namin yung mga magulang mo. Ngayon, maging ganito ka, hindi pwede yan. Kung ano mang improvement doon, wala kayong pakialam doon. At ito yung mga kapatid din po sa sinasabi kong donut. Pag minsan, ang sarap-sarap ng donut, ngunit nakikita natin yung gitna lamang dito, yung butas lamang dito, yung butas, yung pagkakamali lamang dito. At yun nga, isa pang example dito na napapakinggan ko rin ito, no, sa isang papa at anak, no. Yung anak nagtitake ng examination sa isa sa kanyang mga subject, at out of 20 nakakuha siya ng 17, no. Nakakuha siya ng 17, may mali lamang siyang 3.
At masayang-masaya yung anak. Talagang dala-dala niya yung kanyang record ng kanyang, yung test paper niya na binalik sa kanyang guro. At nakita niya yung kanyang papa na nakaupo doon. At pinuntahan niya yung papa niya dahil gusto niyang mababahagi yung saya niya at mapapakita niya, papapaalam sa papa niya kung anong success niya kanyang examination. At yung pinapakita niya na, sabi niya, "Papa, tingnan mo Papa, ang saya-saya ko po Papa dahil nakakuha po ako ngayon ng 17 score, correct score ko. No? Out of 20 Papa, 3 lang po yung mali ko." Anong sabi ng Papa? "Bakit nagkakamali ka? Saan ang 3 dito?" No? Parang hindi niya appreciate ng Papa ang effort ng bata. Hindi na-appreciate ng Papa na napaganda na yun, 17 na yung kanyang score, 3 lamang ang kanyang mali. At dahil dito, yung saya ng bata, napapalitan ng lungkot. Dahil hindi niya-affirm. Na instead pag niya-affirm yun, madagdagan yung kasayahan ng bata at lalo pa niyang paigtingin, lalo niyang pagandahin yung kanyang pag-aaral. Maging motivation pa niya yon, yung affirmation ng kanyang Papa. Mga kapatid, ang aking pong inspirasyon din po sa linggong ito, the Litari Sunday, pag sabihin natin litari, kasi nakikita din po natin ngayon sa Ebanghelyo natin, yung isang bulag na pinanganak, na talagang bulag na hindi na nakakakita, at nakikita natin na pinapagaling ito ni Jesus. No, sa kapagpapagaling ni Jesus, at nakakakita siya, na parang nandoon yung litari from ginagamit natin yon sa mga nakalipas na linggo, yung purple na yung violet na kulay, no? Ngayon nagkakaroon ng pagbabago. Para bang isa preview natin na ito ay tinutukoy natin kung saan si Jesus patungo, yung Paschal mystery ng ating Jesucristo, yung kanyang pasakit, pagkamatay at pagkabuhay. Diyan sa krus na yan. Yung krus na yan ay simbolo, walang iba kundi sa pagmamahal ng Diyos sa atin. So, sa pagmamahal ng Diyos sa atin. At ito yung Litari Sunday. At ang aking inspirasyon ngayon ay ugnay ito sa title ng ating pagnilay-nilayan, Do Not and Do Not. Na itong isang awitin na buksan ang iyong mga mata. Buksan ang iyong mga mata. Dahil sinasabi dito ng awiting ito, Basong may tubig, lagyan mo muli. Aapaw dahil wala nang silid. Pusong may galit, di maaring umibig. Bulag sa wasto, alipin ang isip. Hindi kaya ito din po ang mensahe sa atin mga kapatid sa linggong ito, sa Lenten season na ito, na kung ang ating mga puso natin, ang laman dito ay galit, inis, o makaya jealousy, hindi natin makamtan ang totoong kapayapaan. Never na makakamtan natin yung totoong kapayapaan. That's why sinasabi dito, do not and do not. Huwag nating hayaan, do not let your heart be imprisoned by this kind of perspective na maging laman ng ating mga puso natin ay galit, inis, at ano pa ang nilalamang kasamaan dyan sa ating mga puso natin. Mga kapatid, titingnan natin ngayon ang kuro ng awiting ito na sinasabi na Buksan ang iyong mga mata, kahit may luha. Mamahalin pa rin kita at tutulungan lumaya. nakikita ko dito, lumapit ka sa akin. Lumapit ka sa akin, tutulungan kita. At ngunit sa paglapit, kailangan nating magkakaroon ng movement. That's why sinasabi ng pananampalataya natin ni the late Pope Benedict na our faith is a human response to the God who loves us first. Kung nagmamahal sa atin ang Diyos, then ano yung response natin sa pagmamahal ng Diyos? Kung re-response man tayo sa pagmamahal ng Diyos, kailangan may effort tayo, humakbang tayo, lumapit tayo sa Kanya. Dahil ang Diyos ay mapagmahal. At sinasabi dito na napakahirap man,
Buksan ang iyong mga mata kahit man lumuha kayo, sasaktan ka. Tutulungan kita ang malaya. Mga kapatid, titingnan natin ngayon ang Ebanghelyo natin. Ang Ebanghelyo natin ngayon ay hango sa Ebanghelyo ni St. John chapter 9 verses 1 to 41. Titingnan natin ang unang bahagi dito mga kapatid. Yung dunat ng mga karakter natin dito. Sa longer version natin, sa simula ng longer version natin, nandoon naglalakbay si Jesus at nakita nila itong isang bulag na pinanganak. Simulat sa pool, pinanganak na siya na isang bulag. At anong sabi ng mga alagad ni Jesus? Diba, nabubulag itong taong ito dahil sa kasalanan ng kanyang mga magulang. Sa kasalanan ng kanyang mga magulang. Makikita natin mga kapatid na instead na nandoon yung compassion mo, nandoon yung mercy mo, na makikita mo ang pangailangan ng bulag na ito, para magang sa mentality na gano'n, pag hindi mo makikita, hindi mo mapapadama ang iyong awa at habag, sa tao ito nandoon yung pagiging negatibo natin. Alam naman natin na kasama nila si Jesus. Kasama nila si Jesus yung napakasarap na donut. Ngunit, kasama nila si Jesus yung nakikita nila yung taong ito, ang nakikita nila parang si Jesus, nakikita nila ang butas lamang ng donut. Hinuhusgahan nila na para bagang ang Diyos pala ay mapaghusga, mapagparusa pala ang Diyos. Pag ikaw ay nagkakasala, parusahan ka pala ng Diyos. Mga kapatid, ito din po baga ang mentality sa iba natin mga kapatid. Na ayaw kong magsimba dahil baka parusahan ako ng Diyos. Ang pagsisimba ayon lang yan sa mga walang kasalanan. Baka ano pang mangyari sa akin, baka masusunog ako pag nandyan ako sa simbahan. Hindi natin naunawaan na kailangan natin ang habag at awa ng Diyos. That's why tayo lumapit sa Kanya para hingiin natin sa isang Diyos pagmahal, isang Diyos pagpatawad, ang kapatawaran ng ating mga kasalanan, pupunuan yung ating mga pagkukulang. Ngunit sa ganitong mentality, pag gagamitin natin yung mentality ito, parang nandoon yung paging self-righteous natin, yung mentality na ang Diyos ay mapagparusa. Hindi natin naalala yung mensahe ng the parable of the prodigal son, yung alibughang anak, na yung anak na nagkakamali tumatalikod. Ngunit yung ama nandoon, hindi niya matiis na wala sa kanyang poder, hindi na makapiling ang kanyang anak. Naghintay at naghintay ito sa labas ng tahanan. Labas ng tahanan sa loob. Araw siguro gabi, hinihintay. Hindi mapapakali, tumitingala sa malayo. At yung nakita niya yung anak niya na bumalik na, ang saya-saya niya. Ang saya-saya niya. At sinalubong niya ito, tumakbo. Hindi niya kayang hintayin na lamang doon sa kanyang tahanan. Siya ang tumakbo. At doon sa pagharap niya sa kanyang anak, pinaparusahan ba niya? Inukot niya ba? Hindi po. Niyakap niya ito, isang yakap na tinatanggap kita anak, maging sino ka man. Sapat na sa akin yung pagbabalik mo, yung effort mo sa pagbabalik. Dahil alam ko na ito ang makapagbabago sa tao. Ito ang makapagbabago sa iyong padama ko sa iyo ang pamagmamahal. Napakaganda. Mga kapatid, ito na din po sana ang makikita natin doon sa ating mga kapatid. Instead of paghusga natin, awa at habag ang mapapadama natin sa kanila. Makikita natin mga kapatid ngayon, yung pinagaling ni Jesus itong taong ito, itong bulag na ito. At yung pinagaling ni Jesus ito, araw ng pamamahinga. Anong sabi ng mga Pariseo? Labag yan sa batas, Jesus. Labag yan sa batas. Nandoon na naman yung do not. Hindi nila na-appreciate yung ginagawa ni Jesus. Para bagang sa kanila, na instead ma-appreciate nila yung butas na nakikita nila, Jesus, anak ka lang ng karpintero. Wala kang tamang edukasyon. Kami ay nag-aaral.
Kami ay kilala sa society, Jesus. Ngayon, yan ang gagawin mo. Para bagang sa akin, mga kapatid, hindi man talaga na si Jesus doon nagpapagaling. Doon sa panahon ng pamahinga, yung Sabbath day na yon. Hindi, dahil sa kanilang negatibong perspektibo na hindi nila kayang matanggap yung mga ginagawa ni Jesus. Yes, nandoon sa batas nila na bawal sa kanila magpapagaling sa araw ng pamahinga. Ngunit alam naman natin ang batas. Ang batas, pag sabihin natin batas, matutukoy natin ang batas ni Moses. Ano naman yung batas ni Moses na pinapahiwatig ng Panginoong Diyos? Batas ng pagmamahal. Batas ng awa at habag doon sa mga Israelita kahit tumitigas ang kanilang mga ulo nila. Nagko-complain sila, nagsasamba ng Diyos. Ngunit ang Diyos ay hindi matalikod sa kanila. Sa halip, minabuti niya, ipagkaloob niya ang kanyang kaisa-isang anak. Ngunit itong mga Pariseo ito, ang butas lamang ang nakikita nila doon sa ginagawa ni Jesus. Mga kapatid, ito din po ang ating naharap ngayon sa ating sitwasyon, sa ating mundo ngayon. Kapag minsan, ang daming mga fake news dahil yun nga, ayaw matanggap yung mga ginagawang kabutihan ng ating mga kapatid. Sa halip, ginagawaan ng mga fake news. Instead na i-appreciate, instead na iangat ang buhay, lalo pa nating dinadown. Ito ba yung mentality ng pagiging isang Kristiyano natin, mga kapatid? Ito ba yung mentality ng pagiging isang binyaga natin? Nang hinasik natin, hindi yung kabutihan, hindi yung pag-affirm sa kabutihan ng iba, kundi ang hinasik natin yung kasamaan. Hinasik natin na idadawn natin ang mga kapatid natin. Mga kapatid, ito ang mensahe sa atin ngayon, Salutary Sunday. Nawa itong kanyang perspektibong ito, na instead makikita natin ang butas ng donut, makikita natin yung kasarapan ng donut na sinasabi niya ng donut dahil huwag natin gagawin ito. Huwag natin gagawin ito. Sa isang awitin na pag ito ang laman ng ating mga puso natin, galit, inis, jealousy, ay wala nang, hindi na tayo marunong magmahal. Hindi na tayo marunong magmahal. Mga kapatid, makikita natin ang ginagawa ni Jesus sa pagpapagaling sa taong ito ngayon na bulag. Anong ginagawa ni Jesus? Nakita niya itong bulag na ito? Dumudunga siya. Laway. At doon sa laway, doon sa putik, doon sa lupa na yon, at nilagay ni Jesus doon sa mata ng bulag. Makikita natin anong ibig sabihin ng laway. Yung lura. Diba? Nung mga bata pa tayo, naranasan ko rin ito sa akin. Nung pag nadadapa ako, nasugatan ako, ang ginagawa ng nanay, nururaan niya or talagang ihipan niya yung intimacy dahil anak kita. Ito ay gagawin ko, yung closeness, yung ugnayan. So, ibig sabihin, yung nura pala, yung laway pala ni Jesus ay yung intimacy ng relasyon na kaya kong papagalingin kita dahil anak kita. No? At yung lupa naman, mga kapatid, napakaganda din po. Nawa ito'y paalala sa atin, no? Ang lupa, ito nung unang araw ng Kwaresma, Ash Wednesday, doon pinapaalalahanan tayo na galing ka sa alikabok at sa alikabok ka rin babalik. Alikabok, di ka nag-invite sa atin ng pakumbabaan, ng humility. Na sa ganun, pag nandun yung pakumbabaan, mabuksan aking isipan, mabuksan aking mga puso ko. At magkakaroon ako ng bagong perspektibo sa buhay. At yun nga, sinasabi ng awitin, buksan ang iyong mga mata, kahit may luha, buksan, tutulungan kita para ikaw mag-isang malaya. Diba ang invitasyon sa atin, itong linggong ito ay para tayo maging isang malaya. Malaya sa paging alipin sa kasalanan. At sa ating lahat mga kapatid, the music, the gospel, song, the reflection, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Buksan ang iyong mga mata kahit may luha,
mamahalin pa rin kita at tutulungan. Lumaya